Dumungaw ang isang alay sa bintana na nasa ikalawang palapag ng pinagsisilbihan niyang bahay. Nakita niya ang kanyang among lalaki na kausap ang isang ginang na noon ay paalis na matapos nitong maihatid ang kanyang anak na dalaga. Malayo sa ibang kabahayan ang kinatitirikan ng may dalawang palapag na bahay. Mayroon itong malawak na bakuran na halos natatamnan ng iba't ibang mga puno at halaman. Bukod sa isang katiwala o tagapagsilbi, ay mag-isa lamang na naninirahan sa bahay na ito ang isang mayamang lalaki. Sir, gaya ho ng sinabi ko ay sa inyo ko na iiwan ang panganay ko. Kayo na ho ang bahala sa kanya. Basta ba, tutupad kayo sa napagkasunduan natin. Saad ng ginang na malapad ang pagkakangisi. Nanatiling seryoso lamang ang anyo ng lalaki. Posturang-postura ito kahit nasa kanyang pamamahay lamang. Suot nito ang purong puting kasuotan, maliban sa kanyang sapatos na kulay itim. Hawak nito ang itim na payong upang hindi siya maarawan. Nakaipit sa pagitan ng tagiliran ng siko nito ang isang puting clutch bag na naglalaman ng lilibuhin niyang mga pera. Siyempre naman Edna, ibinigay mo sa akin ang iyong anak na dalaga. Kaya bilang kapalit ay ibibigay ko rin sa iyo kung ano ang ating napagkasunduan. Formal na wika ng lalaki bago nito buksan ang kanyang clutch bag at dumukot ng isang bigkis na lilibuhing halaga ng pera. Heto, 100,000 piso. Ang halagang ito ay paunang bayad pa lamang. Bumalik ka dito makalipas ang 5 buwan at matatanggap mo ang kabuuang halaga na ating napag-usapan. Saad pa ng lalaki bago nito iabot ang pera sa kaharap nitong ginang. Namilog at kumislap sa tuwa ang mga mata ng ginang. Pasimple pa nitong inamoy ang isang bigkis ng pera bago niya ito isinilid sa kanyang bag. Tinanaw pa ng ginang ang kanyang anak na dalaga na noon ay nakatayo lamang sa may pintuan ng malaking bahay. Bit-bit ang isang bag na naglalaman ng mga gamit nito. Hoy Fatima, gawin mo kung anong nais o anumang ipag-uutos sa'yo nitong si Sir ha. Huwag kang tatamad-tamad dito. Mga huling salita ng ginang sa kanyang panganay na anak bago niya ito iwan at ipagbili sa isang mayamang lalaki. Pagsara ng lalaki ng mataas na tarangkahan, ay marahan itong pumihit paharap sa dalaga. Sinuyod niya muna ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Makaraan niyang makilatis ang husto ang kabuuan ng dalaga, ay tumingala ito sa bintana na nasa ikalawang palapag. Sa pamamagitan lamang ng simpleng pagtango ng kanyang ulo, ay kumilos na ang alay na noong unay nakadungaw pa rin sa may bintana. Lunok laway naman si Fatima at humigpit ang pagkakahawak nito sa hawakan ng kanyang bag. Naglalakad na papalapit sa kanya ang lalaki na siyang bumili sa kanya na parang isang mamahaling manika. Panganay ang dalaga sa 5 magkakapatid. Anak siya sa pagkadalaga, kaya kapatid niya lamang sa ina ang 4 na bata, na siyang mabigat na dahilan niya kung bakit walang pagtutol siyang pumayag na ipagbili siya ng kanyang ina. Para ito sa mga kapatid ko, upang magkaroon sila ng magandang buhay at hindi na muling makakaranas pa ng gutom at paghihirap. Bulong ni Fatima sa kanyang sarili para patatagin ang loob niya. Sa edad niyang 19 ay marami na siyang pinasukang trabaho. Naging kahera siya sa isang grocery, naging serbidora sa isang karinderya, at naranasan na rin niyang maging isang kasambahay. Bagamat nakatungtong din siya ng high school, subalit hanggang 2nd year lang ang natapos niya. Dahil kinailangan niyang magbanat na ng buto para sa mga kapatid niya.
Wala kasing ibang inatupag ang kanyang ina, kundi ang magsugal at mag-inom kasama ang kinakasama nitong lalaki. "Tara na sa loob," tinig ng lalaki na pumukaw sa diwa ng dalaga. Pagbukas ng pintuan ay agad na nga silang pumasok sa loob ng malaking bahay. Namangha si Fatima sa napakagandang disenyo ng buong bahay. Tila naghahalo ang makaluma at modernong panahon sa loob nito. Kasama ng mga makabagong mga kagamitan ay may mga antigo din na mga palamuti at mga kasangkapan. Malamig din sa loob ng buong kabahayan. Lamig na dulot ng naglalakihang mga aircon. Nagmuestra ang lalaki patungo sa hagdan bago ito muling nagwika. "Nasa ikalawang palapag ang silid mo. Inayos na ni Celia ang lahat doon." Saad ng lalaki. Tumango lang naman si Fatima at ngumiti ng kapiraso. Sabay na silang umakyat sa ikalawang palapag. Nakatayo na ang katiwalang Ali sa may pintuan ng nakabukas na silid. "Sige na, Celia. Maaari mo na kaming iwan." Wika ng lalaki bago ito naglakad papasok ng silid. Magandang araw po, Aling Celia." Magalang na bati pa ng dalaga sa tagapagsilbing Ali. Subalit sinuklian lamang siya nito ng mariin na pagtitig at isang pilit na pagngiti. Napamaang na lamang si Fatima nang biglang tumalikod at naglakad na palayo ang Ali. "Huwag mo nang gaanong pagtuunan pa ng pansin si Celia. Huwag ka na ring magtaka pa sa likas niyang pagiging tahimik. Hindi siya makapagsalita kahit nagustuhin pa niya. Pero naririnig ka naman niya." Wika ng lalaki. Binawi na ng dalaga ang pagsunod nito ng tingin sa tagapagsilbing Ali. Bumaling na ito sa lalaki at naglakad na rin siya papasok ng silid. "Magsabi ka lamang kung may kulang pa sa silid na ito. Kung mayroon ka pang ibang kailangan. Maliban na lamang sa telepono at telebisyon. O kung ano pang mga bagay na hindi ko pinahihintulutan dito sa pamamahay ko." Saad ng lalaki bago ito naglakad patungo sa gilid ng kama. Nabaling ang tingin ng dalaga sa ibabaw ng malapad na kama kung saan ay nakahilera ang mga kasuotang pantulog na puros puti ang kulay at iisa lamang din ang disenyo. Sa bilang ni Fatima ay nasa 10 piraso ito na akma sa sukat ng katawan niya. Muli niyang iginala ang paningin niya sa buong silid at bumakas ang pagtataka sa kanyang anyo. Sa isip-isip niya ay ganito ba talaga ang silid na nararapat para sa kanya? Gayong maninilbihan lamang naman siya bilang kasambahay, ayon sa pagkakaalam niya. Dito po ba talaga ang kwarto ko? Masyado naman yata itong malaki at maganda para sa isang katulong." Naiilang pangwika ng dalaga. Tumabingi lamang ang ulo ng lalaki at humilig-hilig na tila ba nagtaka sa tinura ng dalaga. Naglakad pa ito palapit kay Fatima at huminto na may isang hakbang na puwang sa pagitan nilang dalawa. "Marahil ay hindi sinabi sa iyo ng iyong ina kung anong napagkasunduan naming dalawa. Ang obligasyon mo dito ay ang manatili at tumira sa pamamahay ko hanggang sa magbuntis ka." Tahasang saad ng lalaki. "Ho?" Bulalas ng pagkabigla ni Fatima. 5 buwan. Sa loob ng 5 buwan ay dapat na magkalaman ng iyong sinapupunan. Yun ang kapalit ng kabuuang halaga na ibabayad ko sa iyong ina." Tugon ng lalaki. "Ibig niyo pong sabihin ay aanakan niyo ko? Gagawin niyo kong asawa niyo?" May pangangatal na tinig ni Fatima. Bumuntong hininga lamang ang lalaki bago ito bumaling muli ng tingin sa kama. "Nasabi ko na kung ano ang gagampanan mo sa pamamahay na to. At yun lang ang dapat mong malaman. Ang mga kasuotang pantulog na ito ay siyang tanging isusuot mo sa iyong pagtulog sa gabi. At wala nang iba." Mariing wika ng lalaki bago ito muling bumaling ng tingin sa dalaga.
Mabuti pa ay magpahinga ka na. Bukas ay lalabas tayong dalawa. Dagdag pa nito. Tumango na lamang si Fatima at di na nga muli pang nang usisa. Mas lalo siyang nakadama ngayon ng hinanakit sa kanyang ina. Dahil nagawa siya nitong ibugaw na animoy isang bayarang babae. Gayunpaman ay mas inisip pa rin niya ang kapakanan ng mga kapatid niya. Kung katawan nga niya ang kailangan niyang gawing puhunan para maging maayos ang buhay nila, ay ito na nga marahil ang tanging paraan na magagawa niya. Humakbang na siya papalapit sa may kama upang ilapag ang dala niyang bag. Pigil na pigil siya sa pagluha dahil alam niyang nasa kanya pa rin ang buong pansin ng lalaking bumili sa puri at buong pagkababae niya. Teka sandali. Wika ng lalaki na bahagyang nagpaangat sa balikat ni Fatima. Bakit ho? Tanong ng dalaga na bahagyang nilingon ng lalaki. Pumili ka ng maayos mong damit, yung pwedeng panlakad. Atas ng lalaki sa dalaga. Binuksan nga ni Fatima ang dala niyang bag at kinalkal niya ang isang pares na panlakad niyang damit at pares ng kanyang panloob. Inilapag niya ang mga ito sa kama ng nakatupi bago niya nilingon ng lalaki. Yan na ba ang napili mong susuotin mo bukas? Usisa ng lalaki. Tumango lang naman ng marahan si Fatima bilang tugon. Umangat ang isang braso ng lalaki na nakamuestra na animoy makikipagkamay ito. Nangunot naman ang noo ng dalaga bago ito tumitig sa mukha ng lalaki. Akmang ilalahad na niya ang kanyang palad upang kamayan ng lalaki. Nang biglang, "Ang bag mo. Ibigay mo sa akin ang bag mo." Mariing wika ng lalaki. Puno man ng pagtataka ay iniabot nga ni Fatima ang kanyang bag sa lalaki. Bukod sa mga damit at iba pang mga personal mong gamit, ay wala naman ng ibang mahalagang nilalaman ng bag na ito. Tama ba? Tanong ng lalaki. Hindi naman ho ako gaanong gumagamit ng mga pampaganda. May lipstick po ako dyan at pulbos na pangmuka. Pero kung ayaw nyo po, sa ganun ay hindi ko na po gagamitin. Tugon ng dalaga. Hindi yun ang punto ko. Gusto ko lang sabihin na ang mga gamit mong ito ay wala ng halaga pa. Kaya kukunin ko na ito. Saad ng lalaki. Bakit naman po? May pagtatakang tanong ng dalaga. Paglabas natin bukas ay magiging bago na ang lahat ng mga gamit mo. Bibilhin ko lahat ng maibigan mo. Damit, sapatos, mga kolorete sa muka at mga alahas. Tugon ng lalaki na walang pagbabago ang ekspresyon ng kanyang muka. Tumango na lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon. Halos wala din namang bago sa mga gamit niya at wala rin naman siyang branded o mamahalin na damit. Kaya para sa kanya ay ayos lang kung kunin o itapon man ng lalaki ang bag niya kasama ang mga nilalaman nito. Siya nga po pala. Ano po bang pwede kong itawag sa inyo? Ano nga po bang pangalan nyo? Naiilang na tanong pa ng dalaga. Sabay muling lahad ng kanyang palad. Tumingin lamang sa kamay niya ang lalaki bago ito muling tumitig sa mukha niya. Isa pang hindi ko pahihintulutan sa pamamahay ko o kahit nasa ang lugar man tayo ay ang hawakan mo ko, tapikin o kung ano pang pisikal na pagsagi ng anumang bahagi ng iyong katawan sa katawan ko. Sa madaling sabi, hindi mo ko pwedeng hawakan. Matigas na sambit ng lalaki bago ito tumalikod at naglakad na papalabas ng pintuan. Dala ang bag ng dalaga. Naiwang nakamaang lang si Fatima. Wala siyang mahanap na eksplenasyon na isipan niya kung ano ba talaga ang pagkatao ng lalaking yon. Paano siya magkakaroon ng anak dito kung hindi maaaring magdikit ang mga katawan nilang dalawa? Napapanghiwi na lang ang labi ng dalaga habang napapaisip ito ng malalim. Makaraan ang isang oras
Nakaupo lang sa kanyang kama si Fatima at panay pa rin ang baling ng tingin niya sa buong kwarto. Sadyang napakaluwang talaga nito na animoy silid ng isang prinsesa o senyorita na sa mga napapanood niya noong pelikula. Gaya nga ba ito sa mga pelikula o mga kwentong yon? Hindi naman ang makapangasawa ng isang hari o prinsipe ang pangarap niya. Pero nangyayari na nga ba ang pinapantasya at inaasam ng ibang mga kababaihan sa kanya? Ang tumira sa isang malapalasyong bahay at makapangasawa ng isang napakayamang lalaki. Hindi man pag-ibig ang dahilan kung bakit aangkinin siya ng lalaking yun. Pero para sa kanya ay ayos na rin kung magkaganon nga. Sa tansya niya ay nasa mahigit 30 anyos na ang lalaki. Halos doble na ng edad niya. Pero may kakaiba itong karisma para sa kanya. May tikas at tindig na lalaki. May mapungay na mga mata. Matangos na ilong at may mapula at manipis na labi. Sa madaling sabi ay nagwagwapuhan siya sa anyo ng lalaki. Sa gitna ng pagmumuni-muni at pagpapantasya ni Fatima ay ginulat siya ng mga pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Dali-dali siyang napatayo at halos patakbong binuksan ang pintuan. Pagbukas niya ay ang aling tagapagsilbi ang nakita niya. Nakamuestra ang isang palad nito patungo sa may hagdanan. Di man nagsasalita ang ali ay tila nauunawaan na ng dalaga ang ibig nitong sabihin. Kailangan ko na po bang bumaba? Tanong ng dalaga, kahit yun na talaga ang dapat niyang gawin sa palagay niya. Fatima, halika na dito sa hapag. Nakahain na ang hapunan. Mahinang tinig ng lalaki na nagmumula pa sa may dining area sa unang palapag. Pagbaba ni Fatima sa may hapagkainan ay nakahanda na nga ang mga pagkain. Sa harap ng upuang nakalaan sa kanya ay may 3 putahe ng ulam. May kanin at may wine glass para sa iinumin nilang alak. Sa magkabilang gilid ng nakataob na plato ay may magkakaibang mga kutsilyo, kutsara at tinidor. Sa gitna ng mesa ay may mga nakasindi pang mga kandila sa tabi ng isang kumpol ng mga puting rosas na nasa babasaging florera. Napalunok siya ng laway dahil sa mga katakam-takam na mga pagkaing nakikita niya. Sa buong buhay niya ay ngayon pa lang siya makakakain ng ganito kasosyal. Yung tipong parang nasa isang 5-star restaurant siya. Pagbalik ng tingin niya sa harap ng upuan ng lalaki ay nangunot ang noo niya. Pagkat isang malaking hiwa lang ng steak ang nasa plato ng lalaki na sa tingin niya ay sariwang-sariwa pa. Bumaling siya ng tingin sa tagapagsilbing ali at nagmuestra lamang ito sa kanya na maupo na siya. May habang 2 metro ang mesa at nasa magkabilang dulo silang dalawa. Sapat lang ang kanilang distansya para magkarinigan sila at magkausap. Sige na, Celia. Makakaalis ka na. Wika ng lalaki bago nito salinan ng wine ang kanyang baso. Pagkasalin niya ng pulang alak sa sarili niyang baso, ay tumayo siya dala ang bote ng alak upang salinan din ng wine ang basong nasa harap ni Fatima. Thank you. Matamis na sambit ng dalaga nang malagyan ng lalaki ng wine ng baso niya. O sige na, kain na. Lahat ng yan ay ipinahanda ko talaga para sa unang gabi mo dito. Saad ng lalaki na pormal lamang ang anyo. Kahit na masaya pa ang himig nito ay hindi sumisilay ni kapirasong ngiti sa kanyang muka. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Fatima. Dinampot na niya ang kutsilyo at tinidor at ang steak ang una niyang inilagay sa plato niya. Lumagok muna siya ng wine tapos ay humiwa na siya ng karne na isusubo niya. Langhap niya ang amoy ng steak na sakto lang ang pagkakaluto. Pagkasubo niya ay napapikit pa siya ng kumatas sa bibig niya ang karne. Sobrang sarap. Wika niya sa kanyang isipan.
Ano, nagustuhan mo ba? Tanong ng lalaki na pumukaw sa diwa niya. Napatakip siya ng kanyang bibig at tumangutango na lamang bilang tugon. Sige, kumain ka lang. Magpakabusog ka. Saad ng lalaki bago ito humiwa sa sariwang steak nito na may kaunti pang kumakatas na dugo. Nahinto sa pagnguya si Fatima at natuon ang pansin nito sa hinihiwang karne ng lalaki. May nais ka bang sabihin? Tanong ng lalaki nang mahuli siya nitong nakatitig sa kinakain nitong sariwang karne. Ano kasi gusto ko lang malaman kung bakit hindi po yata luto yung kinakain nyo. Usisa ng babae, dala ng kanyang kuryosidad. Nasanay na kasi ako sa ganito. Mas gusto ko kasing lasapin ang orihinal na lasa ng karne. Yung hindi dumaan sa apoy at walang anumang pampalasa. Isa pa ay payo ito ng doktor ko. Huwag na daw akong kakain pa ng mga pagkaing mamantika at maaalat. Pero gustong gusto ko talaga ang lasa ng karne. Kaya kinakain ko na lang ito ng hilaw. Mahabang paliwanag ng lalaki bago ito muling sumubo ng sariwang steak at lumagok ng alak. Humaba pa ang kanilang usapan habang nagsasalo sa hapunan. Unti-unti ay naging maluwag at magaan ang pakiramdam ni Fatima sa lalaki. Nasabi niya sa kanyang sarili na nasa itsura lang pala ng lalaki na suplado ito o masungit. Pero masaya din pala itong kausap at kakwentuhan kahit hindi man ito ngumingiti. Hinatid pa ng lalaki si Fatima sa silid nito matapos nilang maghapunan. Pinaalala pa ng lalaki ang paglabas nila kinabukasan para mamili ng mga kagamitan ng dalaga. Maya-maya ay maghahatid si Celia ng isang basong gatas dito. Inumin mo yon bago ka matulog. Mainam yon para sa katawan mo. Saad ng lalaki. Tumango na lamang si Fatima bilang pagsang-ayon nito. Sige na, bukas na lamang muli. Wika ng lalaki at akma na itong tatalikod. Good night. Malambing na tinig ni Fatima. Nahinto sa pagpihit ang lalaki at tumingin ito sa dalaga. Good night. Tugon nito at tuluyan na itong tumalikod at naglakad palayo. Matapos makaligo ni Fatima ay isinuot na nga niya ang puting nighties gaya ng bilin ng lalaki sa kanya. Tanging ito lamang ang suot niya at wala nang anumang panloob. Habang sinusuklay niya ang mahaba niyang buhok sa harap ng salamin ay may kumatok sa pinto ng silid. Pagbukas niya ay dala na ni Aling Celia ang isang basong gatas. Salamat ho, Aling Celia. Matamis na pagsasalamat ng dalaga sa tagapagsilbing ali. Pagkaabot ng ali sa baso ng gatas ay agad na itong tumalikod at umalis. Naggibit balikat na lamang ang dalaga bago niya sinara ang pinto. Ininom nga niya ang gatas bago siya nahiga sa kanyang kama. Napakakomportable ang pakiramdam niya na parang siyang nakahiga sa ulap sa pakiwari niya. Pagulong-gulong pa siya at mahigpit na napapayakap sa malalambot niyang mga unan na may napakabangong mga punda. Tila nasa mundo siya ng panaginip ngayon, kung saan ay isa siyang prinsesa. Lingid sa kanyang kaalaman na may mga nakatagong kamera sa bawat sulok ng silid niya. Kasalukuyan siyang napapanood ng lalaki sa silid nito at binabantayan nito ang bawat kilos niya. Hindi na namalayan pa ni Fatima kung anong oras siyang nakatulog. Pagmulat niya ay tirik na ang araw at dinig na niya ang huni ng mga ibon sa labas. Pagbangon niya ay saka pa lamang niya nadama ang bigat ng katawan niya. Sapat naman ang kanyang pahinga, subalit parang nabugbog sa maghapong trabaho ang pakiramdam niya. Dama niya ang pangangalay sa mga hita at balakang niya na parabang sumakay siya ng kabayo na mabilis ang takbo. Biglang kumirot ang kanyang ulo
kaya agad siyang napasapo dito. Kumislot sa isip niya ang isang tagpo. Ang nangyaring eksena sa panaginip niya bago siya nagising. Laman ng kanyang panaginip ang lalaki at ang unang pag-angkin nito sa kanya. Damang-dama niya ang bawat indayog ng mga balakang nila, ang bawat patak ng pawis na tumutulo sa hubad nilang mga katawan at ang init ng mga labi nilang mariing naglalapat at nagpapalitan ng kanilang mga hininga. Panaginip nga lang ba lahat ng yun? Hindi niya alam at hindi niya maalala kung may nangyari nga bang ganun sa kanilang dalawa. Habang nakasahod sa shower ang nag-iinit niyang katawan, ay pabalik-balik sa isipan niya ang mga tagpong yun. Pero paano magkakatotoo yun? Kung nasa alituntunin ng lalaki na bawal magdikit ang anumang bahagi ng mga katawan nila. Pero nadadaig talaga ng kakaibang init at makamundong sensasyon ang isipan niya sa puntong ito. Maraming beses na rin niyang pinaligayan ng sarili niya sa paraang alam niya na di masisira ang kanyang pagiging birhen. Hindi naman siya sobrang inosente sa kanyang pagdadalaga. Nagkaroon din naman siya ng mga kasintahan noon, pero alam niyang limitahan ang sarili niya. Hindi siya ganoong babae pero may mga makamundong pantasya din naman siya. Kaya natutunan din niya kung paano makaraos sa tuwing nadadala ng init ang katawan niya. Ngunit ibang init ang nadarama niya ngayon. Nais na niyang sukatin ang hangganan ng kanyang pagtitimpi. Gamit ang kanyang daliri ay tinusok niya ang kanyang pag-aari. Nagulat siya pagkat wala ng hapdi, wala ng kirot. Sa nagdaang gabi ay nawala na ang pinaka-iniingatan niyang pag-aari na inilalaan niya para sa karapat-dapat na lalaki. Pero paano at kailan? Paanong nagawa ng lalaking yun na maangkin siya nang hindi niya namamalayan? Tulog ba siya nung mga sandaling yun? O wala siya sa hustong wisyo? Isang baso lang ng wine ang nainom niya, kaya imposibleng nalasing siya dun. Mga isiping nagpatong-patong na sa isipan niya. Kailangan pa talagang tulog siya o walang malay? Gayong pag-aari naman na siya ng lalaki, mula ulo hanggang paa. Bukod pa sa katotohanang nabili na ng lalaki ang lahat sa kanya, ay wala naman siyang balak na umalma pa o tumanggi kahit anong oras man siya nais angkinin ng lalaki. Dahil gusto din naman niya ito sa unang pagtatagpo pa lamang nila. Labis siyang naguguluhan at nawiwirduhan sa mga nangyayari sa kanya. Ano nga ba ang balak ng lalaking yun sa kanya? Ano nga ba ang nais nito? At magbubunga nga ba ang ginawang pag-angkin sa kanya ng lalaki kung may naganap nga sa kanilang dalawa? Dagdag pang mga katanungan sa isipan ni Fatima habang bumubuhos ang tubig sa buong katawan niya. Makaraan ng ilan pang minuto ay lumabas na ng kanyang silid si Fatima. Nakagayak na ito at nakabihis at handa na para sa kanilang paglabas. Pagbaba niya sa may sala ng bahay ay naroon ang lalaki. Tila nag-aabang na ito sa pagbaba niya. Kumusta ang tulog mo? Unang usisa ng lalaki. Matagal na nakatulala lamang si Fatima. Kunot ang noo nito na mariing nakatitig sa buong katawan ng lalaki. Tama ba ang iniisip niya ngayon? O baka naman hindi lang iisang pares ang ganitong pormahan ng lalaki? Wala kasing pinagbago ang suot na damit ng lalaki mula sa nagdaang araw. Pareho pa rin ang damit nito na puting long sleeve na may kwelyo at puting pantalon. Suot din nito ang parehong sapatos na kulay itim at gawa sa balat. Hindi mawari ng dalaga kung ganito lang ba talaga ang gustong pormahan ng lalaki, kaya puros puti ang kasuotan nito, maliban sa kanyang sapatos. Labis mang nagtataka at nawiwirduhan si Fatima, ay nagkibit balikat na lamang siya. Naisip niyang baka magalit pa ang lalaki kapag pinuna niya ang kasuotan nito. Tara na, sa labas na tayo kumain ng agahan.
Saad ng lalaki. Bago nito damputin ang puting clutch bag nito sa may sopa. Pagdating nila sa may garahe ay doon pa lamang nakita ni Fatima kung gaano talaga karangya ang pamumuhay ng lalaki. 5 luxury cars ang naroon na tanging ang mga bilyonaryong mga tao lang talaga ang makabibili. Ikaw na ang pumili. Alin sa mga yan ang gusto mong gamitin natin sa pamamasyal? Saad ng lalaki. Napamaang lang si Fatima na nakabuka ang labi. Kailangan ba talaga siya pa ang pumili? Kahit alin naman sa 5 mamahaling sasakyan ay ayos na ayos sa kanyang masakyan. Ang itim na convertible ang pinili niya. Gaya sa mga pelikulang napanood niya ay gusto niyang tumayo at lasapin ng hangin habang umaandar ng mabagal ang magarang sasakyan. Pero di pa man sila nakakalayo ay bumuhos na ang ambon hanggang sa lumakas na nga ang ulan. Ngayong nakasara at selyado na ang kotse para hindi sila mabasa, ay ngayon pa lamang nakumpirma ng dalaga na tama nga ang pang-amoy niya. Sa lalaki nga nagmumula ang amoy na yon. Amoy malansa ngunit hindi gaya sa malansang isda o anumang lamang dagat. Hindi rin ito masangsang o matapang na amoy. Amoy ito ng karne. Sariwang karne na nakahilera sa palengke. Ganoon ang amoy na naaamoy niya, lalo na kung itutuon niya ng husto ang pang-amoy niya sa lalaki. Muling naglaro sa isip niya ang mga dahilan kung bakit kailangang tulog siya bago siya galawin ng lalaki. Naiisip niya na baka yun sa kakaibang amoy nito o baka may tinatago ito kung anong sakit sa balat. Sumagi din sa isip niya na baka mahiyain ng lalaki at sadyang maliit ang pag-aari nito. Di niya namamalayang napapangiti na siya sa kakaisip. Saglit na napatingin ng lalaki sa kanya, kaya agad siyang nagbalik sa formal na itsura at bumalik na sa unahan ng tingin niya. Sa isang fast food sila huminto para mag-agahan. Breakfast meal ang order ni Fatima na may sunny side up na itlog at ginisang corned beef. Kasama ng order niyang pagkain ng mainit na kape at mango pie na para sa panghimagas. Muli na naman siyang nawirduhan sa inorder na pagkain ng lalaki dahil 3 order ng sundae ang nasa harap nito at sarap na sarap ito sa paglantak sa malamig na pagkain. Malamig din ang order nitong inumin na para bang merienda lang sa mainit na panahon ng trip nito. Sobrang init na ng panahon ngayon, kaya masarap magpalamig. Wika pa ng lalaki matapos itong lumagok ng malamig na iced tea. Maalinsangan nga sa labas kahit na makulimlim, makaraang tumila ang malakas na ulan. Pero saglit lang naman silang naglakad pagbaba nila ng kotse kanina. Isa pa ay wala namang anumang indikasyon sa anyo ng lalaki na sobrang naiinitan talaga ito. Ni isang patak ng pawis ay walang nakikita si Fatima sa noo nito o liig. Napapalingon pa ang dalaga sa mga katabing upuan. Ramdam niyang pinagtitinginan na sila ng ibang mga tao dahil sa kakaibang hilig ng kasama niyang lalaki. Makaraan ng halos 1 oras ay nasa loob na sila ng isang mall. Di na magkamayaw sa pagpili ng kanyang maibigan ng dalaga. Mula sa mga pambahay niyang mga damit na puros mga branded at mamahalin, hanggang sa mga damit na pangpormal. Ilang pares din ng sapatos ang nagustuhan niya. 3 bag at kung ano-ano pang mga alahas at mga borluloy sa katawan na dati ay pinapangarap lang niya. Nang mapili na nilang lahat ang mga nais ni Fatima, ay pumila na sila sa may counter. Marami pa sana siyang gustong ipabili. Subalit nakadama na rin siya ng hiya. Isa kasi sa mga sapatos na pinili niya ay nagkakahalaga na ng higit 10,000. Gayunpaman ay walang kurap pa rin itong dinampot ng lalaki at inilagay sa basket na dala nila. Nang makuha na ng kahera ang sumatotal ng lahat ng pinamili nila, ay halos umabot ang halaga nito na kulang sa 200,000. Nanlaki ang mga mata ni Fatima at mariing napatitig sa lalaki.
Pero tila baliwala lamang ang halagang yon dahil wala man lang kahit anong reaksyon ng lalaki. Para kay Fatima ay lubhang nakakalula na ang ganoong halaga. Hindi niya inakala na ganun pala kamahal ang lahat ng mga napili niya. Kulang pala ang dala kong cash ngayon. Kaya heto, gagamitin ko na lang itong card ko. Saad ng lalaki, sabay sa paglahad nito ng itim na card na may disenyong mga titik at simbolo na kakaiba sa paningin ni Fatima at ng kahera. Sir, mukhang mali po yata ang card na nadukot nyo. Hindi ho kami tumatanggap ng ganyang card. Formal na wika ng kahera. Umangat lamang ang kilay ng lalaki. Kasunod ang malalim na buntong hininga. Sino ba ang pinaka-head nyo dito? Yung general manager nyo? Maaari mo ba siyang tawagin o ipatawag? Casual na tanong ng lalaki. Panay naman ang lingon ni Fatima sa kanilang likuran. Aligaga na siya dahil mahaba na ang pila ng mga magbabayad. Nakakarinig pa siya ng mga nagbubulungan na bakit daw ang tagal matapos ang transaksyon nila. May napapasabi pa na baka daw mambubudol silang dalawa o mga manloloko. Nanatili lamang siyang tahimik at iniyuko na lamang niya ang kanyang ulo sa hiya. Sa isipan niya ay imposible namang magpapanggap ang lalaki na wala ng pera. Gayong nakita na niya ng aktwal kung gaano ito kayaman. Ano nga ba ang card na hawak ng lalaki? Na tila ba eksklusibo lamang sa iilang mga piling individual? Paglipas ng 10 minuto, ay dumating na nga sa may counter ang general manager ng mall. Agad na ipinakita ng kahera dito ang itim na card ng lalaki. Nanlaki bigla ang mga mata ng manager at mariing napatitig sa lalaki at babae na nasa unahan ng pila sa may counter. Sige na, ako na ang bahala dito. Saad ng manager sa kahera at pinabalik na nito ang babae sa pwesto nito. Sumenyas na ang general manager sa lalaki at kay Fatima. Nagmuestra ito na umalis na sila sa harapan ng pila dahil hindi doon dapat na magbayad ang lalaki pagkat isa itong espesyal na customer para sa kanila. This way po sir ma'am. Dito na lang po tayo. Magalang na saad ng manager at iginaya na sila nito patungo sa opisina ng mall. Nang narating na nila ang opisina ng manager, ay sinabi ng lalaki na maiwan na lamang sa labas ang dalaga. Ilang minuto ding naghintay si Fatima habang nakaupo sa isang metal na upuan. Isa-isa pa niyang binubuklat ang mga supot ng mga pinamili niya at labis na tuwa ang nadarama niya. Ngayon pa lamang siya magkakaroon ng mga branded na gamit at napili pa niya mismo ang mga kulay at disenyo na gusto niya. Paglabas ng lalaki sa opisina, ay sinabi nitong ayos na daw ang lahat. Maaari na daw silang makalabas ng mall at tutungo na sila sa susunod nilang pupuntahan. Pasado 12:00 na pero hindi pa naman ramdam ni Fatima ang gutom. Habang nag-iikot kasi silang dalawa sa mall kanina ay panay din ang bili nila ng snacks at maiinom. Puno ang compartment ng kotse ng lalaki. Maging ang backseat nito ay halos na puno na rin sa dami ng mga pinamili nilang mga gamit ng dalaga. Nasa biyahe na sila ng tiyempong bumigat ang daloy ng trapiko. Lumihis ng daan ng lalaki at sa kalye na nadaanan nila ay nakita nila ang isang karnabal sa gilid ng kalsada. Napuna ng lalaki na tuwang-tuwa ang dalaga sa tanawing nakikita nito. Sadya pa nitong binagala ng andar ng kanyang sasakyan para makita ng dalaga ang kabuuan ng karnabal. Ang mga rides, ang peryahan, mga stall na nagtitinda ng kung ano-ano, mga pwesto ng mga nagtitinda ng iba't ibang mga street foods, at marami pang ibang mga atraksyon na dinadagsa ng mga tao. Ang ganda naman dito. Tagal ko na rin hindi nakapunta sa ganitong karnabal. Mahinang sambit ni Fatima na di nakalampas sa pandinig ng lalaki.
Gusto mo bang magpunta dyan? Biglang tanong ng lalaki na ikinabigla ni Fatima. Sa tingin kasi ng babae ay wala sa klase ng lalaki ang magpupunta sa isang karnabal na nasa tabi-tabi lamang. Tumango na lamang ang dalaga, kalakip ang matamis ng ngiti. Naghanap muna ng maayos na pagpaparadahan ng lalaki. Pagbaba nila ng kotse ay naglabas pa ng payong ang lalaki. Ibinukas niya ito at ibinigay sa dalaga. Bagamat katanghalian ng tapatang oras, ay makulimlim pa rin ang panahon at panakana na ang mahinang ambon at malamig na pag-ihip ng hangin. Nakadama ng kilig si Fatima dahil pakiramdam talaga niya ay isang prinsesa ang turing sa kanya ng lalaki. Ikaw, di mo ba kailangang mapayungan? Umaambon pa naman. Usisa ng dalaga. Hindi na. Gusto ko nga ang lamig ng ambon sa katawan ko at ang malamig na simoy ng hangin. Tugon ng lalaki na napapikit pa at bahagyang tumingala. Natuon ang pansin ng dalaga sa matikas na katawan ng lalaki, sa maputi nitong leeg, sa malapad nitong dibdib at balikat, hanggang sa matuon ang tingin niya sa gintong singsing ng lalaki. Napansin na niya ito nung una, pero ngayon pa lamang niya ito pinakatitigang mabuti. Nakikita niya ang parehong simbolo at kakaibang mga titik na nakatatak sa itim na card ng lalaki na ginamit ito upang mabayaran ng mga pinamili nila sa mall. Naisip ni Fatima na baka may kinabibilangan ngang samahan o organisasyon ng lalaki at ang nakikita niyang simbolo ang tanda ng kanilang samahan. Ano? Di pa ba tayo lalakad? Saad ng lalaki na pumukaw sa ulirat ni Fatima. Sige. Tara na. Saan ba tayo unang pupunta? Masayang tinig ng dalaga. Ikaw, kung saan mo gusto. Maiksing tugon ng lalaki. Nilibot nga nila ang buong karnabal. Naglaro sila sa peryahan. Sumakay sa iba't ibang mga rides at namili na nga ng kakatwang mga bagay o laruan sa mga tiyanggian. Pero sa lahat ng mga ginawa nila ay may puwang o agwat pa rin sa pagitan nilang dalawa. Imbes na magkatabi sila sa mga rides, ay sa ibang upuan pa pipwesto ang lalaki na siya lamang mag-isa. Kumain pa sila sa mga kainan, pero tanging malalamig na pagkain at maiinom lamang ang gustong kainin at inumin ng lalaki. Palabas na sila ng karnabal nang hinarang sila ng tatlong kalalakihan na halatang lango sa alak. Hi miss, paalis na ba kayo? Mukha yatang nakajackpot ka dito sa kasama mo ah. Mukhang yayamanin. Sugar daddy ba ha? Sugar daddy? Panunuya ng isa sa tatlong lalaki habang natatawa naman ang dalawa pa nitong kasama. Kahit na kasi nakabihis ng maayos si Fatima ay halata pa ring malayo ang level nito sa kasama niyang lalaki. Mukha pa rin siyang isang babae na batak sa trabaho at bilad sa arawan. Morena ang kutis niya. Malago na magaspang ang tekstura ng kanyang buhok at ang mga kuko niya ay pudpud at wala ni kaunting kolorete man lang. Sa amin ka na lang kaya sumama. Mukhang mahina naman itong sugar daddy mo sa... Alam mo na. Patuloy na panunuya pa ng lasing na lalaki. Pasensya na po mga kuya, pero pauwi na ho kami. Saad ni Fatima at akmang lilihis na siya upang lampasan ang lasing na lalaki. Teka sandali lang muna miss, nag-uusap pa tayo eh. Mariing wika ng lalaki sabay hatak nito sa braso ng dalaga. Aray, ano ba naman kuya? Nasasaktan ako. Daing ni Fatima na nangingilid na ang mga luha. Natigilan ang lasing na lalaki nang may kamay na humawak sa braso nito. Nanlaki ang mga mata ni Fatima nang makita niyang matikas na tumindig ang lalaki para ipagtanggol siya. Narinig mo ang sabi ng binibini. Nasasaktan na siya.
Mariing wika ng lalaki ngunit walang bakas ng anumang emosyon. Aba, mukhang kakasa itong si Sugar Daddy ah. Maangas na sambit ng lasing na lalaki. Upakan mo na yan tol, walang magagawa yan sa atin. Segunda naman ng kasama nito. Bumuelo ng suntok ang lasing na lalaki. Iwinasiwas nito ang malaki nitong kamao at direktang nasapul sa pisngi ang mayamang lalaki. Pero labis na nagtaka ang lasing na lalaki. Pagkat para siyang sumuntok sa goma o sa gulong ng sasakyan sa pakiramdam niya. Wala namang anumang reaksyon ng mayamang lalaki sa lakas ng suntok na tumama sa kanya. Ni hindi man lang natinag o umuga ang ulo niya. Nanlalaki ang mga mata ng lasing na lalaki dahil parang baliwala lang ang ginawa niyang pag-atake. Bitawan mo siya. Saad pa ng mayamang lalaki kasabay sa tunog ng pagkadurog o paglagutok. Napabitaw ang lasing na lalaki sa braso ng dalaga kasabay sa malakas nitong paghiyaw. Hiyaw na puno ng sakit gawa ng nadurog niyang mga buto sa braso. Ano bang klaseng halimaw ka? Bulalas pa ng isa sa tatlong lasing na lalaki habang sila'y umaatras na sa takot. Dumiin pa ang pagtitig ng mayamang lalaki sa kanila. Pagtitig na para bang nagsasabing katapusan na nila kung hindi pa sila kikilos para tumakas. Tara na tol, hindi yata tao ang isang yan. Dumadaing na sambit ng lalaking nadurog ang braso kasabay sa pasuray-suray nilang pagtakbo. Bumaling ng tingin ng lalaki sa dalaga at natuon ang tingin niya sa braso nito. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki. Oo, ayos lang naman ako. Ikaw ba? Hindi ba masakit yung nasuntok ng lokong yon? Balik na usisa ng dalaga. Wala ito. Kaya tara na. Mabuti pa ay umuwi na tayo. Tugon ng lalaki. Madilim na nang makauwi sila. Pagpasok nila ng bahay ay agad na silang sinalubong ng tagapagsilbing Ali. Dalhin mo sa silid ni Fatima ang lahat ng mga pinamili namin. Atas ng lalaki sa kanyang tagapagsilbi. Sa muli nilang pagharap sa mesa, para sa kanilang hapunan, ay sariwang pagkain muli ang nasa plato ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay lamang dagat naman ang kinakain nito. Isang malaking tipak ng tuna ang hinihiwa nito ng paunti-unti, kasabay sa paglagok nito ng wine. Hindi naman nagaanong ganado pa sa pagkain si Fatima dahil busog pa ang pakiramdam niya. Nais pa sana niyang usisain muli ang pakiramdam ng lalaki subalit pinili na lang niyang manahimik. Wala namang bakas na nagtamo ng pinsala ang lalaki. Bagay na nakapagtataka dahil dinig na dinig niya kanina ang lakas ng suntok na tumama sa pisngi nito. Sa paglipas ng mga araw, ay lumalabas pa rin sila paminsan-minsan. Hihintayin lamang ni Fatima ang pag-aya sa kanya ng lalaki na kadalasan ay natataon na makulimlim o maulan sa labas. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 3 buwan. Ganap na alauna ng madaling araw. Marahang humahakbang si Aling Celia papalapit sa silid ni Fatima. Nakaawang ng bahagya ng pintuan ng silid at kita niya ang nakasinding ilaw sa loob nito. Marahang tinulak ng Ali ang pinto at sa maliit na siwang ay sumilip ito. Kita niya ang dalaga na mahimbingang pagkakatulog. Suot ang puting nighties. Nakabuka ang mga hita nito at nakalislis pa itaas ang laylayan ng manipis nitong pantulog. Bumaba sa paanan ng tingin ng Ali at nakita niya ang isang pahabang kalamnan o galamay na kumikislot-kislot at gumagalaw-galaw na parang ahas. Wala siyang anumang reaksyon sa nasasaksihan niya pagkat maraming beses niya itong nakita. Maging ang nilalang na umangkin sa dalaga ay kilalang kilala din niya. Nakatayo sa paanan ng kama ang isang nilalang na kawangis ng tao, subalit
Para itong binalatan mula ulo hanggang paa. Matitigas ang makintab nitong mga kalamnan at litaw ang utak nito sa nakabukas nitong bunbunan. Kakaiba ang paraan nito ng pakikipagtalik pagkat sensitibo sa init ang katawan nito. Kahit sa init lamang ng isang tao ay parang napapaso na ang pakiramdam niya kapag nadampian siya o nahawakan ng isang tao. Maraming ulit ng inangkin ng nilalang na ito ang dalaga pagkat kailangang maisalin niya ang lahat ng kanyang mga punla. Hindi ganoon kadali ang pagbuo niya ng supling dahil iba siya sa mga tao. Hindi siya nasisiyahan o naliligayahan sa pakikipagtalik pagkat napapaso ang pag-aari niya sa bawat pagpasok nito sa pag-aari ng isang babae. Pero kailangan niya itong gawin upang magpatuloy ang kanyang kalakasan. Sa halip na matakot at mandiri ang tagapagsilbing Ali, ay tila nakadama pa ito ng init sa kanyang napapanood. Sa kanyang edad na mahigit 50 ay damang-dama pa rin niya ang pagkabuhay ng kanyang laman. Sa tuwing pinapanood niya ang ginagawa ng nilalang kay Fatima, malikot na ang kanyang mga kamay na humihipo sa kanyang mga kasalanan. Napapakagat labi pa ito at napapapikit na wari nais niya na sa kanya gawin yun ng nilalang. Tuwing napapanood niya ang ginagawa nito sa dalaga. Nang matapos na sa pagsasalin ng kanyang punla ang nilalang, ay napalingon ito sa nakaawang na pintuan. Batid nitong naroon na naman ang aling tagapagsilbi na sumasabay din upang paligayahin ang sarili nito. Kinaumagahan, ramdam na naman ni Fatima ang bigat ng kanyang buong katawan, lalo na sa ibabang bahagi nito. Alam niyang ginamit na naman muli siya ng lalaki, kaya lagi na lamang siyang napapaisip kung gaano ba kaingat ang lalaki sa pag-angkin sa kanya at di niya man lang ito mamalayan. Sa maraming beses na naranasan niya ito, ay ngayon pa lamang sumagi sa isip niya na baka ginagamitan siya nito ng pampatulog. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na baka nakahalo yun sa kanyang pagkain o doon sa iniinom niyang gatas kada gabi. Kaya isang araw ay nakaisip siya ng ideya. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Sinabi niyang hindi siya makakain. Kaya humiling na lamang siya ng mga instant noodles at painitan ng tubig sa kanyang silid. Siya mismo ang maghahanda ng makakain para sa sarili niya. Paghatid ni Aling Celia ng gatas sa kanyang kwarto kinagabihan, ay hindi rin niya ininom ito. Binabalak din niyang labanan ng antok sa buong magdamag upang mamalayan niya ang gagawin sa kanya ng lalaki. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Bumibigat na ang talukap ng mga mata ng dalaga, pero pilit pa rin niyang pinipigilan at nilalabanan ng antok. Di niya alam kung papasok ba sa kanyang silid ang lalaki sa gabing ito at kung magkaganon nga ay balak niyang magkunwaring natutulog sa pagkakataong ito. Lumipas pa ang ilang oras na pagulong-gulong lamang siya sa kanyang higaan. Panay din ang tingin niya sa orasan sa ibabaw ng maliit na mesa. Ganap na 1:00 nang marinig niya ang mga yabag na papalapit. Pumirmi na siya ng higa. Pumikit at binagalan na niya ang kanyang paghinga. Heto na. Saad niya sa kanyang isipan na may pananabik. Bumukas na ang pintuan ng kanyang silid. Dinig niya ang langit-ngit ng pinto at ang marahan na paghakbang ng kung sinong papasok. Sabik na siya sa susunod na magaganap. Unti-unti nang nag-iinit ang buo niyang katawan. Ano nga ba ang ginagawa ng lalaki sa kanya sa mga gabing mahimbing ang pagtulog niya? Gusto niya itong malasap. Gusto niyang namnamin ang bawat sandali na inaangkin siya ng lalaki. Walang ano-ano ay bigla na lamang niyang nadama na para bang may tumusok na karayom sa liig niya. Yun na ang huli niyang natatandaan paggising niya kinabukasan. Dama na naman niya ang pananakit ng buo niyang katawan, subalit gaya ng mga nagdaang mga gabi ay wala na naman siyang namalayan sa mga naganap. Maari kayang tinurukan siya ng pampatulog. Alam niyang antok na ang pakiramdam niya sa mga sandaling yun, pero
Hindi naman siya basta makakatulog na lamang, lalo na kung gagalawin na siya ng lalaki. Pagbangon niya sa kama ay ilang minuto muna siyang naupo at muling napaisip. Ganoon na lang ba talaga palagi ang mangyayari? Lagi na lamang ba siyang patutulogin ng lalaki bago siya nito galawin? Nanlulumong mga tanong ni Fatima sa kanyang isipan. Lumipas ang ilan pang mga araw. Naglalakad sa may bakuran ng bahay si Fatima kasama ang lalaki. Ang mga susunod na lugar na binabalak nilang puntahan ang tema ng kanilang usapan. Wala naman talagang hilig na gumala ang dalaga, ngunit unti-unti na siyang nasasanay sa bago niyang buhay. Hiniling niya sa lalaki na mangibang bansa naman sila, dahil halos nalibot na yata nila ang buong Pilipinas sa ilang buwan nilang pagsasama. Wala namang pagtutol ang lalaki sa gusto ni Fatima. Kahit saang bansa daw ay dadalhin niya ito, basta maging masigla lang ang dalaga at maging komportable ang katawan nito. Ilang paghakbang pa nang biglang napahinto ang lalaki. Napasapu ito sa kanyang dibdib at tila mabubuwal na sa kanyang kinatatayuan. Umakma si Fatima para alalayan ito, subalit sumenyas lamang ang lalaki na huwag siyang lalapit o didikit dito. "Celia! Celia!" Malakas at garalgal na sigaw ng lalaki. Ilang sandali lang ang lumipas at tumakbo na nga ang dumating ang kanyang tagapagsilbi na may dalang makapal na balabal. Dito lamang nagpaakay ang lalaki na labis na ipinagtaka ni Fatima. Bakit si Aling Celia lamang ang may karapatang mahawakan ng lalaki? Bakit kapag siya ay hindi siya binibigyan ng pahintulot o karapatan na masagi man lang ni dulo ng daliri nito? "Dalhin mo na ako sa aking silid." Nanghihina ang pakiramdam ko. Mahinang sambit ng lalaki na nakaakbay sa kanyang tagapagsilbi na nakabalot sa makapal na balabal. Nang makalayo na sila sa dalaga ay bumulong ang lalaki kay Aling Celia. "Isang buwan na lang, Celia. Kapag hindi pa siya nagbuntis sa loob ng susunod na buwan, ay kailangan ko na siyang palitan." Nanghihinang sambit ng lalaki. Paglipas ng isa pang linggo, pagmulat ni Fatima ay nakadama siya ng pagkahilo. Tila ba umiikot ang kisame ng silid sa paningin niya. Ilang ulit pa siyang nagpikit mulat ng mata, pero talagang hilong-hilo ang pakiramdam niya. Pinilit niyang makabangon kahit na parang may nakadagan sa dibdib niya. Pag-upo niya sa kama ay nakadama siya ng pagduwal. Dali-dali siyang bumaba mula sa kama at patakbo ng tinungo ang CR ng kanyang silid. Dumuwal siya ng dumuwal sa inidoro hanggang sa humupa ang nadarama niyang pagkahilo. Paglabas niya ng kanyang silid ay nasa lubong niya ang lalaki. Dala na nito ang isang plastic tray na naglalaman ng agahan para sa dalaga. "Ba't lumabas ka pa ng iyong silid? Dapat ay doon ka na lamang." Malambing na tinig ng lalaki. Namula naman ang pisngi ni Fatima pagkat nagawa pa siyang dalahan ng lalaki ng kanyang agahan. "Breakfast in bed ba dapat?" Tanong niya sa lalaki na may kilig. "Dapat lang. Dahil ayokong mapagod ka pa. Kahit sa pagbaba mo lamang ng hagdanan, baka makasama pa sa'yo." Tugon ng lalaki. Napangiwi ang labi ng dalaga at kumunot ang kanyang noo. "Ha? At bakit naman? Wala naman akong sakit." Naguguluhang wika ng babae. "Ang ibig kong sabihin ay ayokong mapano ka. Dahil buntis ka na. May laman na ang iyong sinapupunan." Tugon ng lalaki. "Ano? Buntis na ako?" Bulalas ng dalaga. Tumango lamang ang lalaki bilang tugon. Napahagod sa kanyang tiyan si Fatima nang madama niya ang paggiwal nito. Tila may kung ano ngang gumagalaw sa loob ng tiyan niya na para bang may isdang lumalangoy at kumakawag-kawag. "Ramdam mo na ba? Naglilikot na yang nasa tiyan mo dahil nagugutom na."
Saad pa ng lalaki. Biglang napahiyaw si Fatima nang kumiwal pa ng husto ang tiyan niya. Nakadama siya ng matinding kirot na parabang may humihiwa sa mga lamang loob niya. Kumalma ka lamang, Fatima. Normal lamang yan. Dahil unti-unti nang nabubuo at lumalaki ang nasa iyong sinapupunan. Kaswal na saad pa ng lalaki na walang bakas ng pag-aalala. Normal? Hindi yata ito normal. Parang ginigiling ang sikmura ko. Dalhin mo ko sa ospital. Sobrang sakit. Gigil na tinig ni Fatima na may kasamang pagdaing. Lilipas din ang sakit na yan. Masasanay ka rin. Tugon ng lalaki na pahilig-hilig lang ang ulo. Nanggigil pa ng husto ang mga mata ng dalaga. Tangis bagang na rin itong pilit nilalabanan ng matinding kirot ng kanyang tiyan. Hanggang sa nagbutil-butil na ang kanyang mga pawis at nanlabo na ang kanyang paningin. Unti-unti siyang nanghina at nanlupaypay hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay at bumulagta na sa sahig. 3 araw ang lumipas. Ngayon lang nagbalik sa ayos ang kamalayan ni Fatima. Sa mga nagdaang araw ay para lamang siyang nananaginip ng gising sa pakiramdam niya. Lutang ang kanyang isip at parang umiikot lang ang lahat sa tuwing magmumulat siya ng kanyang mga mata. Pero ngayon ay mas maayos na ang pakiramdam niya. Dahan-dahan siyang nagmulat at dumadaing na bumaling ng tingin sa may bintana. Palagay niya ay tanghali na dahil sa matingkad na liwanag na nagmumula sa labas. Tinangka niyang maikilos ang mga braso niya, subalit hindi niya maigalaw ang mga ito. Napatingin siya sa magkabila niyang braso at nakita niyang nakagapos ang mga ito sa kamang kinahihigaan niya. May kadiliman ng silid na kinaroroonan niya. Tanging ang liwanag lang na nagmumula sa labas ang nagbibigay ilaw para maaninag niya ang silid na kinaroroonan niya. Hindi na ito ang silid niya. Mas masikip na ito at wala ni isang kagamitan siyang nakikita. Iba din ang lamig sa loob nito dahil sa naglalakihang mga aircon na nakasindi. Sinubukan din niyang maikilos ang mga paa niya subalit gaya ng kanyang mga braso ay nakagapos din ang mga ito. Ibinaba niya ang kanyang paningin at nanlaki ang kanyang mga mata. Maumbok na ang tiyan niya na parabang 5 buwan na ang pinagbubuntis niya. Kaya inaakala niyang 5 buwan na rin siyang nawala sa hustong wisyo. Kaya hindi niya namalayan pa ang bawat paglipas ng araw. Nabaling ang tingin niya sa pintuan ng silid nang marinig niya ang pagpihit ng seradura nito. Bumukas ang pintuan at pumasok ang lalaki. Kasunod si Aling Celia na may dalang makakain at maiinom para sa dalaga. Kamusta na ang pakiramdam mo? Usisa ng lalaki. Nasaan ako? Bakit niyo ako iginapos? Ano ba ang nangyayari? Sunod-sunod na mga katanungan ni Fatima kasabay ang kanyang pagluha. Narito ka pa rin sa pamamahay ko, Fatima. Inilipat ka lang namin ng silid dahil kailangang mabuhay ng maayos ang pinagbubuntis mo. Ramdam mo naman ang lamig sa loob ng silid na to, tama? Ganito ang tamang temperatura upang mas mapabilis ang paglaki niya. Mahabang tugon ng lalaki. Gaano na ba ako katagal nandito? Usisa pa ng dalaga. 3 araw. Saad ng lalaki. Ano? Bulalas ni Fatima bago nito muling tinignan ng kanyang maumbok na tiyan. 3 araw ka na ring nakahiga sa higaang yan. Mas madalas kang tulog o walang malay. At kung gising ka man, ay wala ka rin sa tamang wisyo. Pero hindi ka naman namin pinababayaan. Tinitiyak pa rin naming busog ka palagi at ang pinagbubuntis mo. Dagdag pa ng lalaki. Ang lamig. Sobrang lamig. Giniginaw na ako. May pangangatal na sambit ng dalaga. Naglakad pa palapit sa malaking aircon ng lalaki pero sa halip na hinaan niya ang lamig nito ay mas lalo pa niya itong nilakasan. Sige na, Celia. Pakainin mo na siya.
Atas pa nito sa kanyang tagapagsilbi. Lumapit ang Ali sa kinahihigaan ni Fatima. Dala nito ang malaking mangkok na naglalaman ng sabaw. Napalunok naman ang dalaga dahil makakahigop na siya ng sabaw. Inakala niyang mapapawi nito ang ginaw na nadarama niya, ngunit nang pinahigop na siya ng Ali ay agad niyang naibuga ang sabaw. Ano ba naman yan? Papatayin niyo ba ako sa lamig? Sobrang lamig na nga dito, tapos ang lamig-lamig pa ng sabaw na yan. Maktol ng dalaga. Bumaling lang ng tingin ng Ali sa lalaki. Tumango lang naman dito ang lalaki at agad na silang nagkaunawaan. Biglang idiniin pababa ng Ali ang ulo ni Fatima. Pinisil niya ang ilong ng dalaga para ito mapanganga. Sabay ibinuhos nito ang isang mangkok na sabaw. Walang nagawa si Fatima kundi ang lumunok ng lumunok dahil parang nilulunod na siya sa malamig na sabaw. Unawain mo sana, Fatima. Kailangan mong maging malusog at malakas. Kaya kahit sa anumang paraan ay titiyakin naming hindi ka magugutom o manghihina. Wika ng lalaki. Maubo-ubo pa si Fatima matapos na maubos ang sabaw na pilit ibinuhos sa bibig niya. Nanlimahid sa malapot na sabaw ang leeg at dibdib niya, pero hinayaan na lang siyang ganoon ni Aling Celia. Iniwan na siya ng dalawa sa loob ng malamig na silid na nanlilimahid at ginaw na ginaw. Bawat araw na lumilipas ay halos walang patidang pagluha ng dalaga. Di niya sukat akalain na matapos ang isang napakagandang panaginip ay mauuwi pala sa isang napakasamang bangungot ang lahat. 5 araw pa ang lumipas. Parang kabuwanan na ni Fatima sa laki ng kanyang tiyan. Sa maiksing panahon lamang ay nalalapit na ang pagsilang ng isang nilalang mula sa kanyang sinapupunan. Damang-dama niya ang bawat pagkilos ng nilalang sa loob niya. Kitang-kita niya ang hulma ng mga braso at binti nito sa ilalim ng balat at kalamnan niya. Bumukas muli ang pintuan ng silid at pumasok muli ang lalaki at si Aling Celia. Dala ng tagapagsilbing Ali ang isang tray na naglalaman ng mga kagamitan sa pang-oopera. May matalas na gunting, skalpel at kung ano-ano pang makikintab na panghiwa ng laman at mga pansipit. Dumating na ang takdang sandali. Ngayon na ang pagsilang ng dinadala mo. Labis akong nagpapasalamat sa iyo, Fatima, pagkat binigyan mo ako ng panibagong buhay. Wika ng lalaki. Kung ganoon ay simulan nyo na. Hiwain o wakwakin nyo na ang tiyan ko. Gusto ko nang maalis sa loob ko ang kung anumang halimaw na dinadala ko. Mariing wika ni Fatima. Halimaw? Saad ng lalaki na nanlalaki ang mga mata. Hindi mo alam ang halaga ng nasa loob mo. Dapat ay magbunyi ka at magpasalamat pagkat ikaw ang napili ko. Wika pa nito. Marami ka pang sinasabi. Saad ng dalaga bago ito dumura. Inilahad ng lalaki ang palad nito at iniabot naman ni Celia ang matalas na skalpel. Kung ganoon ay ihanda mo na ang iyong sarili dahil masasaksihan mo na ang isang kamanghamanghang pangyayari. Ang aking muling pagsilang. Wika ng lalaki bago niya hiwain ang tiyan ni Fatima. Nabiyak ang tiyan ng dalaga. Dumanak ang dugo at naglaglagan sa sahigang ilang piraso ng laman. Paglapag ng lalaki sa matalas na panghiwa ay dinukot na nito ang nakapamaluktot na nilalang. Gamit ang gunting ay ginupit naman ni Aling Celia ang bitukang nag-uugnay sa dalaga at sa bagong silang na nilalang. Umatras muna ang lalaki bago nito inilapag sa sahigang nilalang na nagmula sa loob ni Fatima. Ilang segundo lamang ang lumipas at nagsimula ng lumobo ang katawan ng bagong silang na nilalang. Lumalaki na ang katawan at ang ulo nito kasabay sa paghaba ng mga braso at mga binti nito. Nang ganap na ang pagbabagong anyo ng nilalang tungo sa hustong gulang nito, ay dahan-dahan na itong bumangon at tumayo.
Nanlaki na lang ang mga mata ni Fatima nang makita niya sa kanyang nanlalabong paningin ang nilalang na nasa kanyang paanan. Kahugis at kawangis ito ng isang tao, subalit wala itong balat. Para itong hubad na kalamnan na may mamasamasang katawan. Bukas ang bumbunan nito, kaya kitang-kita din ang kumikibot-kibot nitong utak. Nagpalinga-linga pa ang nilalang na para bang inaalam nito ang kanyang paligid. Tapos ay natuon bigla ang atensyon nito sa tagapagsilbing Ali. Bago ito suminghap-singhap na wari, may kung anong inaamoy sa hangin. Nahulog na lamang mula sa mga kamay ni Aling Celia ang tray na naglalaman ng mga kagamitang pang-opera. Napayuko pa ang Ali at napatitig sa kanyang dibdib. Nakabaon na ang matatalas na mga daliri at mga kuko ng nilalang sa dibdib niya. At sa paghugot ng nilalang ng kanyang kamay ay hawak na nito ang tumitibok na puso ng tagapagsilbing Ali. Agad nang inasab ng nilalang ang puso ng Ali na para bang kapipitas lang naman sanas. Bumuwal naman na sa sahig si Aling Celia na dilat pa ang mga mata. Ganyan nga, kumain ka at magpakalakas. Malapit na tayong maging isa. Wika ng lalaki. Isa na namang yugto ng aking buhay ang magtatapos, ngunit agad ding magsisimula ang panibago. Dagdag pa ng lalaki sa harap ng nilalang na abala sa paglamon ng sariwang puso. Nang naubos na ng nilalang ang puso, ay bumaling na ang pansin nito sa lalaki. Dumi pa naman ng lalaki at ipinikit nito ang kanyang mga mata. Ibinuka ng nilalang ang kanyang dugo ang bibig at umusli ang mahaba nitong dila. Sa dulo ng dila nito ay bumuka ang isa pang bibig na puno ng matatalas na mga ngipin. Sinagpang ng mahabang dila ng nilalang ang liig ng lalaki at sinimulan na nito ang paghigop. Hihigupin na nito ang lahat mula sa luma nitong katawan. Ang lahat ng mga nakaraan nitong mga alaala, talino, mga emosyon at lahat ng mga kaalamang natututunan ng lumang katawan nito sa nagdaang mga panahon. Nang natapos na ang pagsasalin ng lahat mula sa lumang katawan papunta sa panibago, ay pumihit na paharap kay Fatima ang nilalang. Humilig-hilig muna ang ulo ng nilalang bago ito nagsalita. Hindi ka ba namamangha sa aking muling pagsilang? Heto na ang aking bagong katawan, ang bunga ng ating pagsasama. Wika ng nilalang. Tuliro lang naman ang dalaga habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Parang may kung anong nakabara sa lalamunan niya. Kaya gustuhin man niyang magsisigaw sa matinding takot ay hindi niya magawa. Lumapit ng husto kay Fatima ang nilalang at pinisil nito sa magkabilang pisngi ang dalaga gamit ang malalapad nitong palad. Idiniin na nito ng husto ang pagpisil hanggang sa bumuka na ang bibig ng dalaga. Iniluwag muli ng nilalang ang kanyang mahabang dila na may sariling bibig at sinagpang nito ang dila ni Fatima hanggang sa maputulan ng dila ang dalaga. Dito pa lamang nagsisigaw si Fatima kasabay ng pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig. Naglakad naman pabalik sa kanyang lumang katawan ng nilalang at kinuha nito ang gintong singsing. Ang singsing na ito ang gamit niya upang magkaroon siya ng kakayahang magbalat kayo bilang tao. Habang suot niya ang singsing ay tao ang tingin sa kanya ng iba. Ang nilalang ay nagbalik sa anyo ng makisig na lalaki sa paningin ni Fatima. Ang lalaking may iisang pormahan na puting long sleeve na may kwelyo, puting pantalon at itim na sapatos. Huwag kang mag-alala, Fatima. Matagal na panahon pa tayong magkakasama. Pagsisilbihan mo ako hanggang sa dumating ang panahon na hindi na kita kailangan. Hindi ka na makakaalis pa. Hinding-hindi mo rin ako matatakasan. Alam ko kung nasaan ang minamahal mong mga kapatid. Sila ang magbabayad sa akin kapag tinakasan mo ako. Siguro naman ay nagkakaintindihan tayo.
Saad ng lalaki bago nito muling inilabas ang kanyang mahabang dila upang turukan na ng pampamanhid upang patulog na kamandag ang dalaga. 30 taon ang lumipas. Dumungaw si Fatima mula sa bintana na nasa ikalawang palapag ng malaking bahay. Kita niya ang lalaki na kausap ang isang ginang malapit sa may tarangkahan. Matapos na maiabot ng lalaki ang kanyang paunang bayad, ay tumingala na ito kay Fatima. Tumango ang lalaki at agad nang kumilos si Fatima na ngayon ay nasa 50 taong gulang na. Aayusin na niya ang silid at mga kagamitan ng dalagang dumating upang maging bagong sisidlan ng punla ng isang nilalang na walang kamatayan.